Isang gabi ng kasiyahan na uwi sa sayaw ng kamatayan. March 18, 1996, naganap ang isang trahedya sa Ozone Disco. Isang trahedyang kumitil sa buhay ng mahigit 160 katao. Punta namin Ozone, inabot namin sunog pa, susunog. Sabi mo, hindi mo ko pababayaan. Ba't wala ka naman? Iwas talaga ako sa salamin. Nangisan ng loob kasi pag nakita mo yung tsura ko. Matapos ang 12 taong kalbaryo, bakit hindi pa rin natutuldukan ang bangungot ng Ozone Disco tragedy? Ngayong gabi, muli nating balikan ang mga tanong ng nakaraan. Ako po si Cara David para sa Case Unclosed. Dali, apat yung nag-birthday. Actually, ilang minutes na lang kami nasa Ozone mga 11 or 11:30 lang kami kararating lang namin tatlo. Yung time dumating kami, yung table na nakuha namin is directly across dun sa DJ's booth. That time, naka-assign ako sa bar area kasi doon ang area na inassign sa akin. Parang natural na araw lang. Eksakto, siguro magto-12 that time, magto-12 siya na umupoy sa may bandang part ng sa may right side ng DJ's booth sa bandang taas. Ayun ang first time na dalawa na makapunta sa disco sa Ozone. Punong-puno nga raw ang Ozone Disco noon. Di mahulugan ng karayom, siksika ng mahigit 300 katao sa maliit na dance floor. Dinumog ng mga estudyanteng bagong graduate ang disco. 50 pesos lang kasi ang entrance fee nung gabing iyon. Pero sino nga bang mag-aakalang ang gabi ng masayang sayawan, mauuwi pala sa impyernong kailan may di nila malilimutan? Nag-start siya din sa may neon. Umapoy siya. Musok muna, tapos umapoy. Nabigla siyang parang makaglat pataas. Meron siyang pa ganun. Hindi pinansin ng iba, akala props kasi talagang sayo lang sila ng sayo eh. Bali, akala namin pa-effect lang ng DJ yung pagka-brownout nung ilaw sa dance floor. Yung nga talaga nung ako eh. Yung ibang tao nag-aalisan na. Sabi ng DJ, don't panic. Pero siya unang-unang tumakbo, kakasabi niya no. Takbuhan na ngayon lahat ng tao. 3 pinto ang kailangan mong daanan para makalabas ng Ozone Disco. Ang isa sa mga pinto, makitid at swing-in type. Ibig sabihin, para makalabas ka ng dance floor, kailangan mo itong hilahin papasok sa loob. Pero dahil nagtulakan na ang mga tao, naging fire trap ito nung gabing iyon. Ang dami na din, naghahatakan na sa pinto. Nang maghahatakan sila gano'n, sige yun sa apoy na sa taas eh. Nahawi-hawi ko yan para yung pinto, makalabas kami. Yun na, umaning apoy, kumalat na. Ang ginawa ko, kasi hindi ngayon apoy sa ibabaw, tinakpan ko yung mukha ko hanggang sa napagano na lang ako, napagano na ako. Blackout ako. Tapos, nalayan ko na lang yun. Pinilit kong alisin yung nakadagan sa akin. Tapos yun, nagpilit ako dumagas ng pinto. Walang gumanang fire extinguishers at ang masaklap, walang fire exit. Noong mga sandaling iyon, iisa lang ang binulong nila sa may kapal. Basta ang huling nasabi ko lang sa sarili ko, Lord, bahala ka na sa akin. Sige, kakit. Kung gusto mo na kunin. Ang naisip ko makalabas ako, tsaka yung anak kong dalawa, maliliit pa.
Nakaligtas man sa bingit ng kamatayan sina Renen at Wilfredo, 161 sa kanilang mga kasama ang nasunog sa ozone disco. Kasama ang mga kabataang di na nasilayan ang liwanag ng kinabukasan. Sa tulong ninyo, instant award kung sino man na nakapagbibigay sa akin kung saan po siya. Maawa na po kayo sa isang magulang na katulad ko. Ganito ang sinapit ng 2 anak ni Tatay Ed. Si Razel na 14 na taong gulang at ang ate niyang si Roxanne na 16 na taong gulang noon. Naaya lang sila ng kanilang kapitbahay na pumunta sa ozone disco. Punta namin ng ozone. Inabot namin, sunog pa. Susunog. Gusto namin papasok sana pero hindi kayo makapasok eh. Doon kami nag-inubagan kami roon hanggang yung alam namin napatay na yung mga nasa loob. Pinilit kong itulak hanggang sa makapasok ako. Nung makapasok ako, dahil nga sa mainit, maraming patay. Ang tansya ko nga mga 40. Sabi ko, pero nung makapasok pa ako ng konti, nakita ko mga 3-4 na patong, yung mga taong na namatay doon sa loob ng sunog. Yung akala nga namin ng una, foam lang kasi malambot siya madilim pa. Pero nung lumiwanag, tao na pala yung mga naapakan namin. Yung pagkasunog ng katawan nila ay tinatawag nating post-mortem na. Kasi patay na sila, tuloy-tuloy pa rin yung apoy, so nasusunog yung katawan. Tila isang bangungot ang paghahanap sa mga nawawalang anak, kapatid, tatay, asawa o kaibigan sa ozone disco. Yung pagkakahalo-halo, yun yung kawalan ng sistema na pagka meron kang hinahanap na kamag-anak mo, all you had to do was go to a particular funeral parlor and then point a finger at one body and then claim it. Daan-daan man ang namatay at nasugatan, walang umako sa nangyaring insidente. Nanindigan ng mga may-ari, wala raw silang ginawang mali. Wala pa kami pagkakamali. I believe this is a freak accident. It is an act of God. Hindi po natin pwedeng sabihin o tanungin sa Diyos, bakit? Talagang wala siyang fire exit. Ang sinasabi nilang fire exit, yung papunta sa kubeta, CR ng diskohan na yon, tapos papasok sa ibang building na kusina naman ng ibang building na hindi ka makatakbo. Yung ito? Oo. Nakaligtas man sa ozone disco tragedy sina Renen at Wilfredo habang buhay silang nakagapos sa alaala ng gabing iyon. Nahihiya na akong humarap sa tao. Kasi nga yung tsura ko. Iwas talaga ako sa salamin. Paging na minsan ng loob kasi kung nakita mo yung tsura mo. 12 taon na ang lumipas, pero para sa mga nakaligtas sa trahedya, parang kahapon lang ito sa kanilang alaala. At hindi pa tapos ang kanilang laban dahil hanggang ngayon, wala pang wakas ang ozone disco tragedy. Maituturing na raw na isang death trap ang ozone disco sa dami ng building violations nito. Oras o araw na lang ang binibilang nito noon bago ito tuluyang masunog noong Lunes, March 18, 1996. Walang permit na i-renovate. Kaya ibig sabihin, wala ring inspection. Ang pinto kasi nila dati sa may gasolinahan eh. So nung nasaraan, hindi na nila nag-isip na maglagay pa ng fire exit. Kaya nung nagtakbuhan, imbes na mabuksan, hindi na dahil nakatulak na rin yung mga tao sa likod. Ang mga building na for general public, dapat both ways ang swing.
Birdland Food and Spirit pa ang unang pangalan ng Ozone. Yung Birdland pa, may fire exit kami. Sa likod mismo, yung malaki. Nung naging Ozone na siya, nasaraduhan yung pinaka-labasan namin sa likod kasi nagpatayo ng nagpatayo ng building. Mayroon pang erasure doon. Imbes na, kasi nakalagay doon, expired yung license na yun, in-erase yun, tapos tinatakan ng renewed. Pero taliwas ang pahayag ng may-ari na si Hermilo Ocampo sa mga investigador ng kaso nang makapanayam siya ng GMA pagkatapos ang trahedya. I have here with me a fire safety inspection certificate, okay, which says that we have passed all the inspections, the requirements for the fire code. So that fire exit has been there way back 5 years ago. We haven't changed the place, we haven't renovated the place. It's still the same dance club. Overloading ng neon light transformer ang sinasabing pangunahing sanhi sa pagkasunog ng Ozone Disco. Meron ding mga natagpo ang resibo na nakasaksak sa loob ng kisame ng disco na lalong nagpabilis sa pagkalat ng apoy. Nag-propagate yung sunog kasi matagal siya na nag-smolder lang sa loob ng kisame yun eh. Yung mga resibo hindi man bigla-bigla magsisindi yun. Kaya lang may aircon na nakatapat, magkakaroon ng oxygen. Habang tumatagal, nagbabaga. Bigla pagdating ng talagang andun na yung flash point niya, sasabog nila, nagkaroon na siya ng flaming combustion. Sumiklab ang apoy sa Ozone at naganap ang pinakamalalang insidente ng sunog sa Pilipinas. June 26, 1996, Sinampahan ng reckless imprudence resulting to multiple homicide and multiple serious physical injuries ang mga may-ari na sina Hermilo Ocampo, Raquel Ocampo, Rosita Cu, Ramon Nang at Sunny Cu sa Metropolitan Trial Court Branch 32 ng Quezon City. Ang ibig sabihin ng reckless imprudence ay walang intensyon na makasakit o makagawa ng masama sa kapwa mo. Find the accused Hermilo Ocampo and Ramon Nang guilty. Beyond reasonable doubt. Pagkatapos ng 5 taong pakikibaka at paghihintay sa hustisya ng mga biktima, bumaba ang hatol noong March 16, 2001. Absuelto si Raquel Ocampo, Rosita Cu at Sunny Cu. Guilty naman sina Hermilo Ocampo at Ramon Nang. Pero ni anino ng loob ng kulungan, di nila nasilayan. There was an imprisonment na judgment against them. Hindi nakulong dahil probational ang kaso. Ayon kay Attorney Domingo, may lusot sa parusa ng reckless imprudence sa mga taong may pera. Kung magaling ang abogado mo, why will I allow my client to go on jail when pwede ako mag-apply ng probation? Yung mga walang pera, walang advice ng abogado, nakukulong. Pero mababa ang sentensya. Maging ang inutos ng korte na pambayad danyos sa mga biktima, hindi rin nabayaran ng mga may-ari. Bago pa man kasi matapos ang kaso, nag-file na ang mga owners ng Ozone Disco ng bankruptcy. 4 na milyon ang nakuha nila mula sa insurance at ang halagang ito lang ang pinaghati-hatian ng mga biktima. Ginawa ng court, pinag-submit ng mga expenses ng mga namatay at doon binasa yung pag-award ng pera. Maliit lang ang makukuha mo. Kapag gumastos ka naman ng malaki, malaki rin ang makukuha mo. Ang pinakamalaking danyos na itinakda ng korte ay kay Jennifer Advincula. Mahigit 1 milyong piso ang kabayarang iniutos ng korte na ibigay sa pamilya Advincula. Pero sa huli, 130,000 pesos lang ang naging parte nila sa pinaghati-hati ang 4 na milyong pisong insurance. Pero anumang kabayaran ng kanilang natanggap, walang halagang maaaring magbalik sa buhay ni Jennifer.
Ayaw kong paniwala. Wala na siya. I am hoping that she's still there. Until now. Pero wala na. Wala na. Matagal na. Ang kasong anti-graft and corruption laban sa mga may-ari at opisyal ng Quezon City Hall wala pa ring linaw hanggang ngayon. At sa bagal ng hustisya sa bansa, hanggang ngayon hindi pa rin tapos ang kaso laban sa mga building officials ng Quezon City Hall. Ang tanga-tanga naman ng mga building officials, inaproban pa rin nila na walang fire exit talaga. Lahat may kasalanan yung owners, pati yung sa Quezon City government at that time. Kabilang sa mga kinasuhan ng Quezon City engineer nang maganap ang ozone, si Alfredo Macapugay Jr. Noong nakaraang taon, pinawalang sala siya ng korte. Hindi raw napatunayang guilty ito sa isinampang kaso laban sa kanya. Matapos ang ilang sunog na naganap sa ilalim ng kanyang termino, sa Quezon City Hall pa rin ngayon nagtatrabaho si Macapugay. Yeah, he's on the payroll of the City Hall. Pero he's no longer directly in charge of the engineering, and definitely hindi rin siya, he has nothing to do with the building official's office. Andyan lang siya, and he will still be there because that's under the law. He has not been found guilty of anything by final judgment. Pinuntahan namin si Macapugay sa kanyang opisina. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag dahil may iba pa raw kasong inihain laban sa kanya. Hindi na nga agad natapos ang mga kaso, nasundan pa ito ng mga panibagong trahedya. August 18, 2001, 5 taon makalipas ang ozone disco tragedy, nasunog ang Manor Hotel sa Quezon City. Ang pumirma sa permit ng naturang gusali, mga opisyal rin ng City Hall na sangkot sa trahedya ng ozone. Kabilang rito sina Alfredo N. Macapugay, Patricio L. Dumlao, Donato C. Rivera Jr., Manuel S. Baduria, Reynaldo R. Simpao at Julius F. Villanueva. Nahatulan ng guilty sina Alfredo Macapugay, Manuel Baduria at Reynaldo Simpao ng Ombudsman at Court of Appeals sa kasong administratibo na isinampa ng Ombudsman para sa grave misconduct at gross negligence noong February 2007. Parang wala rin nangyari yung sacrifice ng maraming buhay sa atin. Hindi natin na-learn yung lesson. Tinry ko silang hanapin doon, pero wala na, hindi ko na makita. Yung third sacrifice na nadapa ako, nakatayo pa ako eh. Pero nung pangatlo, nadagana na ako, hindi na ako natin. Doon ako inagot ng apoy. Malalim ang mga sugat na iniwan ng ozone kay Renen, isa sa mga survivor ng sunog. Halos 90% ng katawan ni Renen ang nasunog at nabigyan lamang siya ng 30,000 piso. 30,000 piso kapalit ng habang buhay na pagkasunog. Isa ako sa huling kumuha. Noong that time kasi ngayon nag-offer yata. A settlement, 50,000 ang offer. Sabi ko kayo nasanggang ko, doblein natin, sunugin ko kahit isang kangilang niya. Kulang na kulang yun. Gusto ko nga talaga sana kasi talaga is jail term. At higit sa sugat at peklat sa kanyang katawan, ninakaw rin ng malagim na trahedyang ito ang buhay ng 2 mahalagang tao sa kanya. Yung kakatid ko, unfortunately, yung sumunod sa akin, namatay siya ron. Yung isang kakatid ko, minor injuries lang. Yung girlfriend mo? Namatay din siya. Nakaligtas man siya, binago ng kagimbal-gimbal na pangyayari ang kanyang anyo at pagkatao. Hindi bababa sa 30 operasyon ang pinagdaanan ni Renen. Tiniis ang tusok ng mga karayom, maibalik lang kahit kaunti ang kanyang itsura. Aminado si Renen na pinanghinaan siya ng loob noon. Pero ngayon, natutunan na niyang muling makisalamuha sa mga tao at mabuhay ng normal. Natanggap mo na ba yung pangyayari? Kailangan din tanggapin. Paminsan-minsan, tinitingnan ko na update ng itsura ko. Pero yung malaking salangin, hindi talaga. Kapag gabi, buhay na buhay ang kalyeng ito. Pero sa loob ng mahigit 1 dekada, may isang lugar dito sa Timog Avenue na nanatiling patay. Ito ang ozone disco.
12 taon na itong nakasarado simula nang mangyari ang trahedya. Base sa registration papers nito sa Securities and Exchange Commission noong 1991, Westwood Entertainment Company Incorporated ang kumpanyang nagmamay-ari ng Ozone. Matapos maganap ang trahedya sa Ozone, hindi na nag-renew ng rehistro ang kumpanya. Tila nagkawatak-watak na rin ang mga dating may-ari nito. Pati sila nagsampahan ng kaso sa isa't isa. Pero nasaan na kaya sila matapos ang 12 taon? Ilang dipa lamang mula sa dating kinatatayuan ng Ozone, makikita ang establishmentong ito. Dito pa rin nagdenegosyo ang isa sa mga dating nakatalang opisyal ng disco. Good morning! Dito po ba si Alfredo Chua? Ay, wala. Sinubukan namin siyang hanapin, pero nang makausap namin ang asawa nito, matagal na raw ang pangyayari at ayaw na niya itong pag-usapan pa. So ngayon naman, ang pupuntahan natin ay yung residence itong si Hermilo Ocampo. Base sa kanilang SEC registration, makikita rito na si Hermilo Ocampo ay nakatira raw sa San Juan, Metro Manila. Tao po! Dito po nakatira si Hermilo Ocampo. Ocampo? Oo. Thank you. Matagal na daw kasi hindi nakatira dito. Matagal nang hindi nakatira dito? A fire safety inspection certificate. Presidente ng Ozone Disco si Hermilo Ocampo. Sa dokumento mula sa Department of Trade and Industry, nakuha namin ang address ng isang negosyo niya sa San Juan. Tulad sa Ozone, lights and sounds pa rin para sa mga disco, events at concerts ang pinagkakakitaan ngayon ni Ocampo. Natanong ko lang po kung dito po nakatira si Mr. Hermilo Ocampo or nag-opisina. Ano po? Umalis na. Matagal na or ngayon lang? 3 buwan lang daw. Hindi namin nakita si Ocampo sa bahay nito. Wala rin ito sa address ng sinasabing negosyo nito. Hello? Nakausap namin ang kanyang abogado sa telepono, ayaw na raw nitong magpaunlak ng interview. Hanggat maaari, gusto na lang daw nitong ibaon sa limot ang nangyari sa Ozone. Sa isang subdivision naman sa Quezon City namin natuntun ang address ng dating treasurer ng Ozone na si Ramon Nang. Pero ayaw nitong humarap sa amin. Sa side na lang ng dad ko kasi na-discuss naman niya yun. So, Yes, oo. feel ko ayaw na naman. Ayaw na niya. Para Parang you naman just naman. want to forget about it. Oo. Sana Sige, na lang, sige. i-respect niya. Of course. Kung gaano kailap ang mga taong itinurong may kagagawan sa Ozone, nanatili ring mas mailap ang hustisya para sa mga biktima ng trahedya. Doble pahirap para sa ilang namatayan na hindi man lang nila nakita ang katawan ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi na muling nasilayan pa o nahaggan man lang. At tanging litrato ang nagsilbing simbolo ng kanilang paghihinagpis at pangungulila. Yung mga kaibigan ng mga anak ko napupuntahan doon. Pero wala naman silang patay na makita. Masakit nga ang mamatayan, pero mas masakit yung patay na wala pa. Sinuyod ni na Aling Mila ang bawat puneraryang pinagdalhan sa bangkay ng mga biktima. At hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakikita ang katawan ng kanilang anak. Matapos ang 12 taon, 8 katawan pa ang hindi na nakilala. Hindi man lang nabigyan ng disenteng burol o libing at di nasilayan ng pamilya kahit sa huling pagkakataon. Hindi na talaga mag-match. Mag-match yung ano? Yung natitirang katawan dun sa missing. Hindi pa tuluyang natutuldukan ang trahedya ng Ozone. Ito marahil ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nangyayari pa rin ang isa sa mga problemang nagiging sanhi ng sakuna. Aligasyon ng kapabayaan at katiwalian na nagaganap di umano sa loob ng Quezon City Hall.
sila na mismo yung kukumpleto sa requirements mo, sa documents. Pagbalik sa'yo, automatic, may permit ka na. Kontraktor ng malalaking proyekto si Mario, di niya tunay na pangalan. Mapa noon o ngayon, malawak daw ang katiwali ang nagaganap sa ilang city halls kung pagtatayo ng negosyo ang pag-uusapan. Yung proseso, hindi nasusunod. Kaya ang naging sistema, parang mapipilitan ka na lang na mag-under the table. Ang complaint dito, napakatagal yung proseso. That's what we are trying to rectify. Hindi naman dapat na kuwan. At any rate, ang pinaka-importanting change is when you recognize that certain areas or certain types of establishments are dangerous, are risky, and you give the proper attention to them. I think that is already a great difference. Ikaw, kumusta ka na? Matapos ang mahabang panahon, muling nagkasama-sama ang ilang mga mukha ng Uzon. Let us put ourselves in the presence of God as we offer the blessings and even the prayers for the victims of the tragedy of the past Uzon. Father, all-powerful God of mercy, we have offered you this prayer for our relatives. Mga magulang na nawalan ng anak, mga asawa na nangungulila sa kanilang mga kabiyak, at mga biktima na patuloy na hinaharap ang hamon ng bagong umaga. May they rest in peace. Tanong ng mga naulila, bulag nga ba ang hustisya sa bansa? Walang naging linaw para magkaroon ng magandang resulta itong kaso. Nalalabuan ako pero siyempre umaasa ako. Sana kahit isa man lang nangyari sa mga kaso sinangkalangan, sa dami ng kaso sinangkalangan, kahit isa lang. Araw, buwan o taon man ang bibilangin ng mga biktima sa kahihinatnan ng mga kaso ng Uzon, masusi nila itong babantayan upang ang mga buhay na nasawi sa Ozone Disco ay hindi mauwi sa wala. Labindalawang taong paghihintay, 12 taon nang mailap ang hustisya. Kailan tuluyang matutuldukan ang Ozone Disco tragedy? Muli nating balikan ang mga tanong ng nakaraan. Magandang gabi. Ako po si Cara David para sa Case Unclosed.